Hello, what is up mga moms or sir ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today, I'm very excited to custom repaint this very cool na action figure from this very cool author, Scotland Shin Bedford. And yung kanyang IP, tinatawag na, yan, ito mga moms sir, Symphonic versus Nocturne's Romance. Yan, ito yung website mga moms sir, as seen on Fox News, CBS, NBC, and ABC. Ito yung website niya, very nice design. A song of romanticized darkness shall paint their fates, dreaming death by sleep. Meron siyang trailer, merong upcoming na anime, streaming worldwide. Tapos meron ding iba't ibang media, may mga images din dito. Yan, pre-order ng mga books. Actually novel nga ba to? Wait lang. Comic book. Tapos meron siyang animated series and meron ding mga action figures. Yan, ito yung about page niya. Tapos meron din siyang banners, designs, story overview nandito din, and media. Follow us online, IMDb, Facebook, Global Genesis Group, YouTube, and Instagram, Twitter. Punta natin yung Facebook page nila. Yan, follow na din natin si Symphonic versus Nocturne's Romance. Ayan, dubbed as the best indie comic you haven't read yet. MSN. It's a TV show, Vineland, New Jersey, United States. Okay, Phantom Blade Production LLC. Let's go. Let's just very cool. Tara, start na tayo dito. Yan. So ito yung pinadala sa akin ni brother Shing Shin. Thank you very much, Sir Shing Shin, for this very cool, very large na action figure. This is almost 12 inches tall. Actually more than 12 inches pa dahil dito sa kanyang mga effect parts. Pero yung mismong action figure around 12 inches. Tapos yung width niya around 7 inches. Dito sa chest, mga 4 inches. Dito sa waist, 4.5. Tapos yung cape niya, 9 inches. And yung width ng cape, 6 inches. Tapos meron pa siyang out na hands. Ilan to? 2 pairs of hands. Meron siyang gripping hands and open palm hands. Tapos, teka, hindi ko muna siya gagalawin kasi medyo delicate yung resin. Ito 3D printed to mga ma'am sir. Yan, ito yung lower half ng action figure. This is the waist and the feet. Look at all the intricate sections or parts ng sculpted na parts. Grabe, sobrang intricate. Meron kang mga swirls. Meron siyang ropes, mga faces sa knees, horns, armor plates na nag-overlap. Grabe yung armor design. And this one's like an ornament na merong mga some sort of twigs or sticks na naka-compile into one bun. Tapos meron siyang rope din dito sa may gitna. Tapos meron siyang parang orb-like structure dito sa center din. Tapos ganun din dito sa kabila. Okay, tapos ito yung upper half. Meron siyang effect parts din dito sa kanyang from the shoulders hanggang sa likod ng kanyang head. Nandun yung parang mga gold flame na effect parts. Tapos ito yung kanyang head. Grabe yung head. Look at the head helmet design, the head armor design. Tapos yung mga parang flame yung kanyang armor. This is called the Shadow Knight. Shadow Knight na action figure. Shadow Knight na action figure. Tapos dito sa kanyang chest, meron siyang face, the nose, the horns. This is very delicate kaya sobrang iniingatan ko to mga ma'am sir. This is resin. So I'm really careful handling the resin na sculpt. Ang dami niya mga intricate sections, the parts. Itong kanyang gauntlet para siyang mga flame effects. May mga orb, meron din mga faces, and also you have the hands. Ito yung mga closed fists. I think pwede natin tanggalin to. Ito natatanggal ito, hindi ko sure kung natatanggal to. Baka si supplier, alam ko ginglue niya na to. Nakaglue na yung mga parts na yan. So hindi na natin siya matatanggal for painting. Pero pag nag-spray naman tayo, maaabot naman natin lahat yan. Kasi yung spray paint naman, kaya naman mag-seep through the crevices or yun sa mga small parts or yun sa mga tight na parts. Yan. So yun yung first step na gagawin natin.
mag-a-apply tayo ng Bosni. Actually, yun na yung review natin dito sa very quick review lang sa Symphonic versus na statue or action figure rather. Kasi custom repaint na natin to. So ito prototype pa lang to. Pero gagawin natin to for our client. Thank you very much Sir Shing for this very cool opportunity na makapag-custom repaint ng 1/6 scale. This is 1/6 scale na Shadow Knight. And then you have the very large cape. Okay? Meron tayong color reference dito kaya gagayahin natin yung yung reference na sinend ni Sir Shin. Yeah, so yeah, ito yung color reference natin. You have the golds, the reds, the blues din dito. Tapos meron ding metallic na or black sections. Yan. So yan yung gagawin nating color reference. Okay, for the paint naman, wait lang. Yan, ito yung gagamitin nating primer, Bosni Flat Black. Ito muna yung primer na gagamitin natin. Siguro mga 2 to 3 coats of Bosni Flat Black. Tapos dry brush everything with gunmetal. Ito. Dry brush everything with gunmetal. Tapos we are going to apply different shades of gold. You have Dwarven Rich Gold. Meron din tayong in order from Hero Paints na iba pang shades ng gold. Kaya yun, hintayin natin yun kasi kaka-order ko lang from Shopee. Thank you very much Hero Paints for sponsoring this video. Super nice. And also yun nga, sponsor din natin si Sir Shin for this Symphonic versus. Thank you very much for this project collaborations. Thank you very much. Okay, first step na tayo, sprayan natin to ng flat black. Okay, so done na tayo sa flat black. So nagkaroon na siya ng adhesive layer so that our paints will stick to the surface. And the next step naman natin, mag-apply naman tayo ng Vallejo Metal Color Steel for dry brushing technique naman. Okay, shake muna natin yung paint and then kuha tayo ng konti lang. Konti lang din, tapos remove natin yung excess and then slide natin yung paint, ida-drag lang natin yung paint across the surface para magkaroon siya ng highlights, ma-emphasize yung surface na parts or segments, and mag-add din siya ng level of weathering. Okay, so ang gawin na natin, drag lang natin yung paint. So ganyan yung result ng dry brushing. So yan, mas closer look, ito yung may steel dry brushing, ito yung wala. Okay. Okay, done na tayo sa sa steel na dry brushing. Now, yung next na step, i-divide na natin siya into sections. So we have the red section, this one is the gold section, based dun sa reference. Yun yung mga gagawin na natin. Okay, so ang ang paints na gagamitin natin for the red, ito muna blood red and then warm red. Okay, kasi ito meron tong halong parang pink finish. Ito naman yung very primary red. So ito muna yung gagamitin natin and then we are going to dry brush with this. Okay, dry brushing lang din yung method na gagawin natin. So layers and layers of dry brushing technique yung i-apply natin dito sa surface. Okay, first sa head, hindi naman kailangan super fine ng pag-dry brush natin, pero as much as possible, actually kahit nga lumampas, ayos lang din eh. Kasi pwede naman, wari lumampas dito, no? Nalagyan natin ng red itong part na to, kasi gold siya. Gold dapat itong parang some sort of flame effect part na intersect dun sa kanyang chest plate. Okay lang din naman yung tamaan ng red. Kasi pwede naman natin patungan ng paint yan eh. Diba? So dry brush method lang din yung gagawin natin dito. Kaya tayo naglagay ng steel na dry brushing, steel na layer, para dun sa mga areas na hindi natin madadaanan, meron pa rin siyang highlights versus dun sa black lang. Yan. So gagawin natin yan dito sa head, sa chest, yan, pati dyan sa neck, sa chest, yan, dyan.
Saka dito sa arms, sa shoulder armor. Yan. Saka dito sa arms din. Okay, dahil na tayo sa blood red. Now, ang next na gagawin naman natin ay warm red naman. Okay. So ito kasing warm red, mas primary red siya. Lalagay lang natin siya sa mga areas na gusto nating i-highlight or gusto nating mas bright yung hue ng red. Kasi itong pinahid natin, medyo desaturated red siya. Okay? Kunwari dito, tumatama yung ilaw. Okay? Yan, pahid lang natin dyan. Dry brushing pa rin ito mga moms. Okay? Dry brushing lang. Para lang mayroong iba't ibang hues or values ng red versus dun sa isang shade lang. Okay, done na tayo sa red, blood red and warm red. Now we are going to proceed with gold areas naman. So Dwarven Rich Gold yung first na color na gagamitin natin for the gold areas. Apply ko na yung dry brush dito sa Flame Effects, and ganun ulit, dry brushing lang din para lumabas din yung texture niya and magkaroon ng highlights. Ganun lang din mga moms. Layers and layers of dry brush. Ayan o. Dry brush lang. Ganun lang din mga moms. Tapos, kung gusto nyo ibalik yung darker na mga sections, papatungan lang ulit natin ng black. Ganun lang. Para magkaroon ulit ng color separation. Kasi dito, lahat na to gold, di ba? So, kung gusto niya black, ito, yung dot, pwedeng palitan yan, pwede natin pinturahan yan. Kaya tayo nag-apply ng mga darker colors in the first few steps para kung ano yung hindi madadaanan ng brush sa dry brushing, dark na siya, diba? Yun yung shadows. Okay. So ito mga moms, done na tayo din sa dry brushing ng gold and red. Now, umorder ako kay Hero Paints ng different types of gold. So we have Fairy Yellow Gold. Ito yung mas vibrant na yellow, may yellow tint. Dwarven Rich Gold, ito yung color na in-apply natin dito. And the Dragon Gold. Okay, so itatry natin itong tatlo kasi different shades yan. Kaya thank you very much Hero Paints for sponsoring this video. Super ganda ng mga Hero Paints for the hobbyists. Super maganda yung vibrant, yung coverage, yung vibrancy ng paints. Very vibrant sila, very colorful, madaming range types. Ang lawak ng range type nila. Tapos meron silang mga lacquers, acrylics, mga paint removers. Ayan. Punta na kayo sa Hero Paints sa Shopee kung gusto nyo bumili. Okay? Now we are going to try the Fairy Yellow Gold. I think based dun sa reference, I think mas ito yung mas vibrant. Okay? Try natin. Try natin dito sa flame effect niya. Okay? Try lang natin dito. Okay. Ayos na lang din. At least meron tayong contrast. Ito yung parang highlight. Tapos yung magiging shadow, yung Dragon Gold. Okay, try naman natin tong Dragon Gold naman. Okay? Ito merong siyang hint ng copper. Okay, try natin. So same method lang, dry brush effect lang din. Okay. So pwede. Pang finish talaga itong Dragon. Tingin ko magandang medyo na-desaturate din yung in-apply natin na Fairy Yellow Gold. Parang hindi siya super vibrant. Okay. So, tatlong gold yung ginamit natin dito. Dragon Gold, Fairy Yellow Gold, and the Dragon Gold. Ayan. So, ito yung merong Dragon Gold. This one is the Fairy Yellow Gold. Yan. So, ganyan yung i-apply natin dun sa lahat ng mga gold parts. Alright, we are done dun sa gold ng mga sections natin. So, tatlong layer of gold.
First layer is the Dwarven Rich Gold. Ito yun. Second layer is the Fairy Yellow Gold. All from Hero Paints. Thank you very much, Hero Paints. Tapos yung third layer is the Dragon Gold. Okay? Para meron tayong iba't ibang shades ng gold. So you can do, we have our shadows, highlights, and yung highlights too. Okay? So next na gagawin naman natin, nag-apply tayo, nag-apply na rin ako dito ng mga trim sa face. So I used a smaller brush, it's a finer brush, pero yung process pareho lang. Base coat, usually base coat dun sa trim, tapos dry brush naman dito sa areas na to. Okay? Yan, pati sa likod meron na din. Okay? So done na tayo dyan, halos done na tayo sa project natin. Now yung, I think yung last step dito, ito na lang, cobalt blue. Para dito sa mata ng sa mata dito sa may waist area. And base coat na lang din gawin natin. Tapos maglagay na lang tayo ng highlights using coral blue. So yun mga ma'am, sir ma'am, done na tayo sa ating Symphonic versus Shadow Knight Deluxe action figure na custom repaint. Thank you very much again, Brother Shing, for this awesome opportunity na makapag-custom ng Shadow Knight Deluxe na action figure. I really had fun doing this project and I'm looking forward for our next projects. So yun mga ma'am, sir ma'am, support nyo si Brother Shing sa Symphonic Versus. It's an award-winning graphic novel. Super nice. Actually darating yung books niya dito sa Philippines, and hopefully we can get a copy sa Fully Book or sa National Bookstore. Okay, tingnan natin kung saan lalabas yung kanyang graphic novel. So hopefully very soon makabili tayo ng kanyang graphic novel. Okay? So yun lang mga ma'am, sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!